Okay yung Bible, magbukas tayo muna sa 1 John chapter 5, 18 to 20. So yun po ang ating pag-uusapan po ngayon. First John 5:18. So in God through Christ, no? In God through Christ. So yung ating pag-uusapan po. We know that everyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Verse 19. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true, and we are in him who is true, even in his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Can we include verse 21? Sorry. Verse 21. Dear children, keep yourselves from idols. Okay, so ito yung mga pangungusap ni Apostol Juan sa mga mananampalataya. At makikita natin mula sa talatang ito, na una muna, let's look kung paano ang mundo ay nasa ilalim ng pamamahala ng masama, ng kaaway. In verse 19, pwede ba natin balik yung verse 19? We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. So yun yung tinatalakay natin, di ba? Kung paano ang kaaway ay kumikilos, naghahari sa daigdig na ito, na meron siyang pamamaraan, meron siyang mga ranggo, para sa ganon ay mapamahalaan niya ang daigdig na ito. So sabi dito sa talata, the whole world is under the control of the evil one. So this is the perspective, yung pananaw ng mga mananampalataya, ng mga Hudyo lalo na ang mundo ay masama, at ang kaaway ang naghahari sa daigdig na ito. So ito yung isang pananaw na pagkaunawa, di ba, na magmula pa ng lumang tipan hanggang sa kapanahon na ito, makikita natin kung paano ay naghahari ang kaaway sa kabuuan ng daigdig. So sa Pilipinas, paliitin natin ng konti, kung paano sa Pilipinas ay naghahari ang kaaway. Sa Cavite, kung paano ang kaaway ay naghahari. Sa Dasmariñas, kung paano ang kaaway ay naghahari. Sa iyong barangay, kung paano ang kaaway ay naghahari. So nakikita natin ng katotohanan na ito na ang kaaway ay naghahari. Di ba sabi sa 1 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. So crucial ito sa engagement natin when it comes to evangelism. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So the God of this age, the evil one, Satan, has blinded the minds of unbelievers. So may control talaga siya kahit sa pag-iisip ng mga tao. Binulag niya. Bakit? Para hindi maunawaan ng tao so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ. So imagine mo, year after year, we've been celebrating the birth of Christ, the death of Christ, pero yung the simple gospel of receiving Christ as Lord and Savior, hindi maintindihan ng mga tao. That this is a free gift coming from our Lord, that you will just receive it as a gift, and you will just surrender your life to our Lord, open up your heart, and make Jesus Christ as your Lord and Savior. So that is the gospel of the glory of Christ, that He died on the cross. Pero this simple gospel, hindi makuha kaagad, hindi maintindihan. Simply because, bakit daw? The God of this age has blinded the minds of the unbelievers. So, merong bumubulag. So, ito nga yung masama, sabi doon sa 1 John, ang masama na naghahari sa daigdig na ito. So, let's go back to 1 John, chapter 5. So, the world is under the control of the evil one, and we can see that in verse 19. But about the children of God, ano naman
no, ang nangyayari sa mga anak ng Diyos. Verse 18. What's the condition of God's children? Verse 18. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. So, una makita natin dito, tayo, anyone born of God does not continue to sin. So, ibig sabihin, tayo bilang mga anak ng Diyos, nakaranas tayo ng kapanganakan, no, born of God, ipinanganak ng Diyos. No? At yun daw, ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. So tayo naman, no, ay bilang mga anak ng Diyos, no, tayo ay kanyang isinilang. No, nagkaroon tayo ng ating buhay, bagong buhay, di ba, kay Kristo. No, na dati nandun din tayo sa kadiliman, dati nandun din tayo sa pagkabulag, no, dati nandun din tayo sa paghahari ng kaaway, pero ngayon, we are already born of God. No? Naranasan natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, naranasan natin yung pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, naranasan natin yung paghahari ng Diyos, no, sa buhay natin, natanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos, no, now we know the difference, no, na merong Diyos at walang Diyos sa buhay, no, ng pinaghaharian ng banal na Espiritu at hindi. No, bakit? Because we are born of God. No? Alam natin yon. So kaya nga meron tayong patotoo, no? Kung paano tayo binago ng Diyos sa dati nating lumang buhay, ngayon tayo ay may bagong buhay, tayo ay mga anak na ng Diyos. No? Isang kapanganakan, no, na tanging ang Diyos ang gumawa, no? At merong kakayahang gawin sa buhay natin. So pakita ng iyong katabi mo na born again ka na ba? So born again is not a religion. It's not joining a group, no, of religious people or organization. No? But being born again is being born of God. No? Na dati alam mo ikaw ay makasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos, nagsisi ka, no? At pinatawad ka ng ating Diyos, no? At si Jesus na ang Panginoon ng buhay mo ngayon. At ikaw ay lumalakad, no, sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Now you are being born again. No? So you are born of God. At ano pa yung ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak? The one who was born of God keeps him safe. Keeps him safe. No? Sabihin, iniingatan tayo, no, ng ating Diyos. No? We are being kept safe, no, from the enemy. No? And the evil one cannot harm him. Sabihin, yung anak ng Diyos, no, born of God, no, ay kanyang pinapangalagaan. No? At yung kilos ng kaaway ngayon, na siya naghahari sa mundo, na siya dating bumulag sa atin, ay meron na tayong proteksyon. No? Hindi na tayo maari daw po nasaktan, no? Hindi na tayo maaring gapiin ng kaaway sa buhay natin dahil tayo ay iniingatan, pinoprotektahan, no, ng Diyos natin. You know, yun yung napakaganda sa buhay ng isang mananampalataya. No? We are being protected now, no, by our God Himself, no, against the evil one. So, merong labanan, no, merong kaaway, katulad ng mga pinag-uusapan natin, di ba? Pero tayo mga anak ng Diyos, protektado laban dito. No, protektado. Of course, may bahagi tayo, na katulad ng last Sunday, at 2 Sunday natin pinag-usapan, di ba? That we are to wear the armor of God as God's children. Kailangan suot natin yung baluti natin. No? Pero sa pakikipagdigmang ito, you know, andon yung katotohanan, no? The compelling truth that we are protected by our loving Father. That the evil one cannot harm us. No? Hindi maaari na ang anumang tukso ng kaaway ay humantong sa ikapapahamak ng kanyang anak. No? Dahil bibigyan tayo ng Diyos ng pagtatagumpay laban sa anumang tukso ng kaaway. No? Hindi niya tayo pababayaan. No? Maggagawa siya ng pamamaraan, no, upang tayo ay makalaya, no, mula doon sa bitag ng kaaway. So, yun ang gusto ng Diyos na maranasan ng bawat isang anak niya. We are being protected. So, sabi mo sa katabi mo, iniingatan ka ng Diyos. No? Sometimes we are not aware, di ba? Hindi natin nakikita ang isang daigdig, no, na ginagalawan natin. So, di ba, we're existing on what realms? 2 worlds at the same time. No? The physical and the spiritual realm. So, sometimes we're not aware of what is happening in the spiritual realm. What we only see is the physical realm. Pero andun yung protection ng Diyos, no, sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi we are God's children. We are born of God. No?
And because of that, we are being protected by God. We're being kept safe, no? Grabe, no? Against the enemy. No? Against the enemy. So, may tatak tayo bilang mga anak ng Diyos, no? Na hindi tayo maaaring alipinin ng kaaway. At hindi lang yon, verse 20, ano pang ginawa niya sa atin? We know also that the Son of God has come and has given us understanding. Sabi niyo nga po, understanding. Pangunawa, di ba? Dati hindi natin naunawaan itong mga bagay na ito, no? Lalo na patungkol kay Kristo, no? Patungkol sa mga bagay tungkol sa Diyos, no? Wala tayong pangunawa patungkol dito. Pero tayo daw ay binigyan na ng pangunawa, ng understanding, so that we may know Him who is true. We may know Him, God, no? Dalawa yung tinutukoy dito, baka malito kayo, no? That we may know God, no? We may know Him. Paano? So that we may know Him who is true, and we are in Him, that is God, who is true, even in His Son, Jesus Christ. No? So we are in God through Jesus Christ. No? So He is the God, the true God and eternal life. God, our Father, is the true God, no? And we have eternal life in Him, but we can only experience this through Jesus Christ. No? Through Jesus Christ. So we are in God through Christ. No? Kumbaga, yung buhay ni Kristo, ibinahagi niya sa atin, yung relasyon niya sa tatay niya, no, sa ating Diyos, ay naging relasyon din natin sa ating Diyos dahil sa pamamagitan ni Kristo. Nakuha niyo ako? We are in Christ, that's why we are also in God. No? So without that, inclusive, tama ba yun? Inclusive. No? We've been included, no, in that relationship. Merong relasyon ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Okay? So nung si Jesus ay namatay sa krus, in-include niya tayo doon sa relationship na yon. So without Christ, no, wala tayong relationship sa Ama. No? But because of Christ, no, we've been included in that relationship. And that is the understanding, no, yun yung pag-unawa na ibinibigay sa atin, no, bilang mga anak ng Diyos. No? Na hindi natin kilala ang Diyos, no, wala tayong alam tungkol sa Kanya, no, dati tayo naligaw, no, pero mga anak tayo ng Diyos, no, we were created in the very image and likeness of God. No? At sa pamamagitan ni Kristo, nabalik tayo sa Diyos, no, sa tatay natin. Galing tayo sa isang lineage, no, isang sanga, no? Isang lahi. Galing tayo lahat sa lahi ni Adan. No? At si Adan ay anak ng Diyos. No? So, ang bawat isang tao, born again man o hindi, created in the very image and likeness of God, children of God. No? Ligtas ba o hindi? Hindi lahat. Anak ba ng Diyos? Ang lahat, anak ng Diyos. No? What is the difference? Pag nakilala mo si Kristo, maliligtas ka. Anak ka na, no, nanaligaw, pero pag nakilala mo si Kristo, magkakaroon ka ng kaligtasan. Okay? So everyone, no, is born of God. Everyone is made in the image and likeness of God. But not everyone is born of God. Magkaiwala yun. Every man, lahat ng tao, lilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. No? Pero hindi lahat is born of God. Hindi lahat ay pinanganak ng muli. No? Ayon sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw ba yun? Is it clear? No? So, hindi lahat, no, ay born of God. But everyone, no, is born in the image and likeness of God. Okay? We were all children of God. No? Since then, kahit tayo lahat ay anak ng Diyos, no, si Kristo ay naparito para ibalik tayo sa tatay natin. No? Ibalik yung relasyon. Kumbaga, lahat ng tao ay anak ng Diyos, no, pero naligaw. No? Naligaw at saan patungo? Sa kapahamakan, no? Sa kamatayan. Pero anak ng Diyos, no? Dahil lilikha ayon sa kanyang wangis. Pero naparito si Kristo para yung mga anak ng Diyos na naliligaw, no, ay muling makabalik sa ating malilikha, no, sa ating Ama. No? So sa pamamagitan ni Kristo, ngayon ay maaari na tayo makabalik. So we are to know Him and be in Him, no? By this understanding. Makikilala natin siya
no, at makakasama tayo, no, sa Kanya, no, sa pamamagitan ni Kristo. So yun yung ating Diyos, no? Okay, ano yung makikita natin ng mga katotohanan dito? So the world is under Satan, but we are in God. So all this creation, no, ang daigdig na ito dahil sa pagkakasala natin, pagkakasala ng mga anghel ng Diyos, no, na sumuway sa kanyang kalooban din, no, ang pamilya ng Diyos sa kalangitan at ang pamilya na niya dito sa lupa ay nahiwalay sa Diyos sa ating pagkakasala. Kaya ang daigdig na ito, no, ay nasa pamamahala ni Satanas. No? This is under his control. Inagaw niya sa atin, no? Pero ito ay sa atin. No? Pero binabalik sa atin ng Diyos, no? At maaari mo nang maranasan yon, no? Pag nakilala mo si Kristo. So ang daigdig na ito ay nasa kanyang paghahari, pero tayo naman ay nasa Diyos. No? Tayo ay nasa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, no? Bagamat kayo ay nasa daigdig, pero hindi kayo sa daigdig. You are of this world, but you are not of this world. No? So, ibig sabihin nito, we need to be aware, no? We need to be aware that this world is under the evil one, no? Pero we also need to be aware that we are under God, no? Tayo naman ay mga anak ng Diyos. Amen? Pakisabi ulit sa katabi mo, anak ka na ng Diyos, di ba? Okay, pangalawa, the enemy is to harm us, no? Sasaktan tayo ng kaaway, but we are kept safe by God, no? So that's the intention of the enemy. Saktan tayo, wasakin tayo, di ba? Durugin tayo, patayin tayo. No? So kung yun ang kanyang misyon, ang misyon ng Diyos sa buhay natin, ingatan tayo. Protektahan tayo. No? Ilayo tayo sa masama. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, ganito kayo manalangin. No? Hilingin nyo sa Ama, no? Ilayo kayo sa masama. No? Bakit? Kasi God, our Father, wants us to be protected. No? Gusto niya, no, na maprotektahan ang buhay natin. You know, I think that is one step, di ba? Our first step. If you want to be protected against the enemy, lumayo ka, di ba? Lumayo ka saan ang kilos ng kaaway, anong ginagawa ng kaaway. No? Huwag ka lumapit. No? Huwag mo nang panoorin. No? Huwag mo nang sundan, di ba? So, huwag mo nang ituloy. So, why? Because we are being protected by God. Gusto ng Diyos na tayo ay maingatan niya laban sa kaaway. And number 3, there are false gods, or idols. That's why I included verse 21. No? But we know, no? We already knew, no? The true God. No? There are idols, no? There are false gods. But as Christians, now we knew who is the true God. No? Alam na natin kung sino ang totoo. No? Kung sino ang totoong Diyos. So sa mundong ito, no, mayroong mga nagpapanggap, no, na mga Diyos. No? May mga gusto na kuhanin ang buhay natin, pagharian ang buhay natin, gabitin ang buhay natin ayon sa kanyang kagustuhan. No? Hubugin din tayo, no, ayon sa kanyang itsura. No? Ang mga kampo ng kadiliman, di ba, ay kawangis din ng kaaway. Gusto rin likhain, no, ayon sa wangis, no, ng kaaway. Pero ang mga anak ng Diyos, no, ay gusto naman ng Diyos na maging kawangis tayo niya. No, maging kawangis tayo niya. So, merong mga maling Diyos, no, pero ngayon kilala na natin kung sino ang totoong Diyos. No? Kilala na natin. Kilala mo na ba kung sino ang totoong Diyos? No? What does it mean? Diba? Pag kilala mo ang totoong Diyos, so alam mo na, di ba, kung sino ang susundin mo, no? Sino ang pag-aalayan mo ng buhay, no? Kanino ka, di ba? Susunod, no? Pagkilala mo na kung sino ang totoong Diyos, no? So at maganda rin dito, napipili mo na, di ba? Okay, sa kalaban yan, sa kaaway yan, huwag nating gawin yan, di ba? So huwag na nating ipagpatuloy kung ano man yung ginagawa ng masama na pangit, no, na sinisira niya tayo. Pero ang gawin natin, di ba, lumago tayo sa relasyon natin sa Diyos, makilala pa natin ang Diyos sa buhay natin, ang isang totoong Diyos, no, na nais na makilala natin siya, no, para sa gayon, pag nakilala natin siya, this is relationship, di ba? Maranasan natin yung kanyang katotohanan, maranasan natin yung kanyang kapangyarihan,
no, maranasan natin, no, yung pamumuhay ayon sa kanyang mundo, no? Sa kanyang mundo bilang isang Diyos, no, na makapangyarihan. Di ba? Yan ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak. No? Makapamuhay tayo sa kanyang tahanan, no, na nararanasan ang kanyang kalooban, no, nararanasan ang kanyang pamamaraan, nararanasan ang kanyang kapangyarihan, no, bilang ating Diyos, no, totoong Diyos, no, na ating nakilala. So yun ang ninanais ng Diyos para sa atin. So sa mga katotohanan ito, no, sa panahon natin ngayon, napakahalaga, no, na patuloy natin, no, na mapanghawakan ng mga katotohanan bilang mga anak ng Diyos, no, sa ating kapanahunan. Sa pamagitan lamang nito, no, hindi tayo mabibihag ng kaaway at hindi tayo madadala ng kaaway, no, sa agenda niya, sa gusto niya gawin. No? So, at naunawaan mo kung ano ang sitwasyon, no, na nangyayari. Naunawaan mo kung bakit naghihirap ang paligid, no? Kung bakit pasama ng pasama, no, ang paligid natin. Naunawaan mo bilang isang anak ng Diyos. No? Naunawaan mo kung bakit may giyera. No? Naunawaan mo bakit tumataas ang mga bilihin. No? Naunawaan mo bakit humihirap ang buhay. Bakit? Kasi ang Diyos ng daigdig na ito, no, ang nag-aari sa daigdig na ito, no, para gawin ang kanyang kagustuhan. Pero naunawaan mo rin, no, na sa gitna ng daigdig na ito, ay may mga pinili ang Diyos na kanyang mga anak, no, para sa kanyang paghahari. At ang mga anak na yon na kanyang pinili, no, sa daigdig na ito, para sa kanyang paghahari, no, ay kanyang binigyan ng isang bagong buhay, bagong kapanganakan, at iniingatan sa gitna ng kadiliman ng daigdig na ito, pinoprotektahan. No? Kaya anumang salot o anumang taghirap, no? Anumang kahirapan na dumating, anumang kasamaan na dumating sa daigdig, alam mo na ikaw bilang isang anak ng Diyos, no? Iniingatan ka niya. At alam mo na tama ka, no, dahil ipinaunawa to sa iyo ng Diyos, no, binigyan ka niya ng pangunawa, understanding. No. Mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos na may pangunawa, no, na mayroong understanding. No. Napakahalaga nito sa panahon natin ngayon. No, kung hindi nyo pa naunawaan, yung pinapaunawa ko. But you see, to live today in this world without God's understanding, no, matatalo na tayo ng kaaway. We are already defeated. No? Talo na tayo. But if you have that understanding that yes, no, kahit na ganito ang mundo, pero anak ako ng Diyos, no? Iniingatan ako ng Diyos, may magandang plano ng Diyos sa akin, no? Safe ako sa kalaban, no? May gagawin ng Diyos sa buhay ko. No? So, siya ang totoong Diyos at siya pa rin ang mananalo sa uli. No? Siya pa rin ang magtatagumpay. At sa Kanya ako, no? At sa Kanya ako susunod. At sa Kanya, no, sa Kanya ako maglilingkod. So, nagkakaroon tayo ng pangunawa, no, kung paano tayo mamumuhay, no, sa panahon natin ngayon. Amen? So, pagkatapos natin ngayong linggo, iba na namang itsura ng mundo. Bawat linggo. Di ba? Napansin nyo ba? Sunday after Sunday, pag-aalis natin dito, iba na naman itsura ng mundo. Pagbalik natin, no, sa Sunday, then we will gather again, we will worship, di ba? Praise the Lord. Pero paglabas natin, iba na naman ang mundo, no? Then we will go back here, we will worship. You know, this week, the world, yung mundo na naman, iba na naman. No? Meron na naman idadagdag, may ipapatong, meron na naman iduduktong ang kaaway, no, para sa kanyang paghahari. So we might be winning the whole, every battle. We might not be winning, no? But we know that the whole war, yung buong digmaan, nanalo na tayo. Amen? We might lose a battle, no? But the whole war is already won. No? No? Yung mga digmaan, maaaring mayroong panahon na natatalo tayo. Pero yung buong labanan, panalo na tayo. Sabi mo sa katabi mo, panalo na tayo, kapatid. Nagtagumpay na ang ating Panginoon. So, masarap, no, na sa panahon natin ngayon,
this is exciting times, no, for the Christians to live. No? Excited ba kayo na mamuhay ngayon? It's exciting times, no? Kasi, you know, we've been waiting, no, to shine. We've been waiting, no, to be used by God, you know. And God, right now, no, is, you know, He's using us, no. He's putting us in this arena, no, so that we can shine as God's children. Masarap mabuhay sa panahon natin ngayon, no. Kapag dumidilim ang paligid, no, lalo tayo nagliliwanag. No. Amen? So, pag dumidilim po ang paligid, kahit na ang liit-liit ng liwanag mo, mas nagdiliwanag ka. No, pag diliman nyo to, itong lugar na to, yung mga malalabong ilaw dito, mas nililiwanag po yan. No? Ganon din po ang anak ng Diyos. No? Habang dumidilim ang paligid, mas lalo tayong nagliliwanag. Kahit na aandap-andap na lang yung liwanag mo, you will be surprised, no? That God can still use you. That God can still speak through you, no? That God can still use you as His channel, no? In this darkness. So congratulations, no? Dahil anak tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, anak ka ng Diyos. No? So we are in God's, no, through Christ. No? Through Christ. So salamat kay Kristo sa Kanyang ginawa para sa atin. Amen? So palakpakan ka natin ng Panginoon para sa Kanya. Papapuri, pasasalamat.